welcome back sa channel natin ngayon at panibagong project tayo. At ang project natin ay ito, no, yung elk truck na to. Magpapalit tayo ng kanyang truck bed, no, papalitan dahil yung mga soleras nito ay bali-bali na. At ito kasi kahoy, no, kahoy, no, yung original galing sa Japan ay kahoy. So yan, mga bali-bali na ito, bali-bali na, kaya hindi na nila makargahan ng marami. So gagawin natin dyan, iangat natin yan at papalitan ng channel bar. So dito ginagawa na ni Reggie yung ating boom para pagsabitan natin ng chain block, para nang sa ganon ay iangat natin. Banda rito, G, banda rito. Up, yan. Di baling sumubra. Diyan sa malapit sa ano na yan, no, sa may dinugtungan. Kasi wala rin silbi kung masyadong nakahiga yan. Medyo mataas yung nagawa na. Sige, banti mo pa konti pa. Yan. So tansyahin mo na lang yung kabila, ganyan din. Diyan natin sasabit ang chain block para iangat natin tong truck bed. Kasi ito nakalas ko na, no, yung mga tornilyo niya nakating na. Ano na lang yan. Pagka nakalas yung na yan, yung yan, naingat na tong truck bed nito. Paabantay natin yung truck, and then itutumba natin itong dito sa gilid, itong luma, para makopya natin, no, at makalas na rin yung dyan, yung plywood. So target natin dito ay 5 days, no. Within 5 days dapat matapos natin ito. Kasi medyo mababa lang din ang budget nito. Kaya hindi naman tayo tumatanggap ng hindi naman tayo nagpapabayad ng sobrang mahal, no. Kasi ang target natin ay di baling konti lang ang kita natin basta hindi tayo nawawalan ng trabaho, no. At siyempre kaibigan ang hanap natin, di ba, Jay? Siyempre pagka maganda yung bigay mo ng presyo, magandang trabaho, sila na mismo ang magre-rekomenda sa atin. Hindi na kailangan na magpatalas na pa tayo, sila na mismo. So yan ang strategy namin sa trabaho, kaya hindi kami nawawalan ng trabaho. Ito, dala na namin dito, 2 welding machine, saka may acetylene. So ito mga din, no? Hindi kinaya ng boom, no, yung bakal na nilagay natin. Nagdoble tayo sa taas. Tingnan nyo, may doble. Mabigat din pala ito. So dito, bago namin matanggal yan, ay naglagay kami ng patungan dito para hindi para makuha namin tong boom, lipat namin sa harap, then abantihin namin yung truck. So ganito lang ginawa namin. Ayan, may patungan para hindi wala na mga tornilyo, nakakalas na. Wag na natin tanggalin yung yung chain block. Dito na, kaya naman siguro natin Tsaka to, bago namin tuluyang tanggalin to, ay pipicturan muna kung saan nakaposisyon yung mga papalitan, para nang sa ganun meron tayong reference. No, kasi ito kagaya nito, kakalasin din to dahil tatanggalin to although meron naman siyang tornilyo, pero yan dapat yan, kung saan siya galing doon din yan pupunta, babalik.
So mga lodi, no, dalawa lang kami ni Reggie ang gumagawa nito. So meron naman kami team black. No, mabigat din talaga to. Hindi kaya to ng dalawang tao na ipatayo. Kaya gamit tayo ng team black. At ginagamitan namin ng impact drive para matanggal yung tornilyo. Pero yung iba kasi umiikot, no, umiikot dito sa loob. Kaya umiikot lang pati yung bolt, kaya hindi matanggal. So natin diyan. Wag mo na ipilit kung ayaw. Sayang lang yung baterya. So solusyon natin dito ay ikakat na lang to ng acetylene, kasi ang kailangan natin dito ay ito lang, no. Itong bakal na to. So matibay pa to. At ito pa yung original, pati itong kanyang kahoy. So ito yung kailangan natin. Kaya kailangan natin makuha yan. Pag nakuha natin yan ay ito discarded na to, no. Itatapon na tong plywood na to tsaka itong mga kahoy. So ano na to, ay kakat ng acetylene. So medyo hirap kang dalawang tao pero nakakaya naman dahil meron tayong black, no. Iyan na natin to, ikat na lang to ng acetylene. So cut na lang na acetylene to, yung hindi kwan. Ito yung iba nakukuha naman natin, no, sa impact drive. Pero yung iba kasi umiikot lang, hindi na kumukontra. Kasi ito nakatornilyo lang to sa kahoy. So bulok na yung kahoy, maaring yung ulo nun ay umiikot na lang din sa likod. So mga lodi, no, to na yung ating elf truck, no. Maglalagay na tayo dito ng panibagong BB chassis. Ibalik natin yung dati at bakal na ilalagay natin. So siyempre bago kayo mag-proceed ay i-level nyo muna yung chassis ng truck, kasi baka mamaya yung semento na tinatayuan ng truck ay ng sasakyan ay hindi nakalibel. Siyempre yung ilalagay natin dyan, ililibel natin. So kung magkaganon ang mangyari ay mailagay ito yung truck sa level na kalsada, makikita na yung diferensya kung nakatabingi. So ito, naglagay tayo ng level bar. Meron siyang 0.5, no, 0.5 cm, napakaliit na diferensya. So ibig sabihin yung semento ay okay yan sa harap. So dito sa may bandang hulihan ay nakalibel naman, so wala na tayong problema. Kasi kung may problema yan malaki, dadyakan natin tong gulong, then sa gulong tayo maglalagay ng kalso para ma-duplicate natin yung patag na kalsada. So ganun dapat, no. Wag tayo basta-basta maglalatag na lang kahit na hindi nakalibel yung pinaglalagyan ng truck, dahil yan ay pagka tumakbo na makikita yon yung diferensya, tagilid ang mangyayari dyan. So dito dahil deform na yung chassis niya, baluktot, so maglalagay muna kami ng dito ng channel bar para makuha namin yung saktong sukat, yung patag. Then dito magkakalso na tayo dito, kasi hindi na pwede natin dito na ilagay yung BB chassis na ihuhulma natin dito sa dati. So ito kuba na. So pag repair natin, kung isusunod natin dito sa chassis, magiging kuba pa rin yung magiging resulta ng pagkabuo natin. So ituwid na natin ito, no. Itong chassis wala na tayong magagawa dito, hindi na to matutuwid unless na ipapipress ito or magdagdag dito ng extra support, no. Ang gagawin na lang dito para mapatag yung truck bed ay yung ipapatong natin dito, yun na lang ang ating ililibel. So okay, no, maglagay na tayo ng channel bar. Kuha tayo channel bar, latag muna natin dito para makuha natin yung patag. So dito, ito yung so kaya naglagay tayo ng channel, kasi yung channel diretso yan, no.
siya yung gagawin nating pattern para makuha natin yung diferensya dito sa likod. So kung napapansin nyo yan, ayan na, napakalaki na ng baluktot ng chassis. So doon patag, no, patag. So dito 3.5 cm yung diferensya niya. So ito ngayon yung hahabulin natin. Maglalagay tayo ngayon dito ng kalso bago natin ilatag yung kanyang BB chassis, yung chassis ng truck bed mismo. Bitawan mga J. So kahit doon meron siyang konti. Pero ito yung mahalaga, yung nasa likod. So hanggang dito, patag dito eh. Ayan. Dito to sa may gitna ng gulong. Ayan o, patag. Pagdating doon, kasi yung pwersa, yung bigat nandito kasi kinakargahan nila to ng mga bakal. So ito ay 16 feet lang ang truck na to. So ang kinakarga nila ay 20 feet. So may 4 feet silang sobra. Ang nangyayari dyan pagka tumatakbo, nalubak, tumatagtag itong puwetan. Kaya ang nangyayari, yung banda dito sa may gulong na to papunta sa likod, ayun ang napipwersa. So na lumulundo yan. Hindi talaga maiwasan pagka ganyan. So gagawin natin dyan ay lagyan na lang natin ng kalso para maipatag natin itong truck bed niya. Okay. Paano nga yung ngiti? So mga lodi, no, bago tayo mag-proceed sa paglagay ng mga soliras natin, ay make sure natin na parehas ang clearance ng gulong dito sa chassis, no? Para pag naglagay ng tapaludo, kung sakasakali ay okay na okay. So ganito lang, no. Sukatan mo, G. Hindi dito sa gulong ay okay. Ilan? 3 cm. 3.5. Sa labas. Oh, 3.5 sa labas. Okay. Alam naman sa loob pa. Oh, di pa tayo sa kabila. So sa kabila dapat din parehas, no. Kung may diferensya man konting-konti ay acceptable na 'yon. Wag lang yung mga tosiin o ano. So, parehas na 3.5. Oh. So, ibig sabihin, goods na goods, no? Perfect yung fitting natin itong ating bed frame, no? So, okay, no? So, proceed na tayo. Din yung ginagawa ni Reggie ay kinakaltas itong labi nito. So, kagaya nito. Kakaltas. Kasi parehas ang laki nito. Ito. Itong gilid saka itong soliras natin ay parehas. So kailangan kaltasin ito. Yan. Para may pasok kagaya na yan. Ayun, no? Pit na pit para maipol weld dito. So ganoon mga lodi, no? Sa ganitong truck or automotive yung ginagawa, napakahalaga yung perfect fitting. Kasi kung hindi, diyan na kayo magkakaroon ng kaloko-loko na. So ayan, oh. So walang kahit langgam hindi makadaan. So ipo-full weld pa natin 'yan. Kaya napakahalaga niyan. So dito yung ang magdadala ng sentro nito ay ito ng ating panggilid. No, pag naglagay tayo diyan, kukunin niya na yung kasi matigas to, no, matigas itong channel bar na to. At ito ay tuwid. So pag nilagyan natin yan ng mga soliras dyan, hahanapin niya na ngayon itong kanyang katuwiran dito dyan sa loob na yan. So kung napapansin nyo, yan, nakaangat na, no? Nakaangat. So ganun. Hahanapin niya yan. Kaya pag nalagay na natin lahat, saka pa lang natin lalagyan dito kasi ito yung chassis nila, ibaluktot na, no? Saka tayo maglagay dito ng kalso, no, angle bar ang ilalagay natin diyan na kalso. And then saka tayo maglalagay ng U-bolt para ma-permis. Okay, di tuloy mo na.
So mga Lodeno, ipakita ko sa inyo yung tamang outfit, tamang paggamit ng grinder. So ito, tingnan mo si Reggie, no? Meron siyang goggles. Oh. Meron din siyang mask para hindi pumasok sa baga niya yung alikabok ng bakal. At nakapantalon, naka-safety shoes. At ang higit sa lahat, yung grinder ay merong guard, no. So, tanggalin nyo na lahat. Itong guard ay hindi nyo dapat tinatanggal yan. Sige nga, pakita mo kung paano ang tamang paggamit ng grinder. So ayan po, yan ang tama, no. Yung sinasabing pumupunta sa katawan yung baga, pwede nyo naman iiwas. Oh, yan ang tama. So dito tayo. Ayan, no. Para matauhan na yung mga magagaling sa Facebook na kung ano-anong tinuturo sa tao. Yan ang tama, no? Oh, yan ang tamang tamang paggamit ng grinder. At tamang kasuotan. Oh, yan. Yung iba kasi nakasando o nakasyos. Tapos walang salamin. Yung grinder walang guard. Tapos baliktad pa ang paggamit. So ayan. So dito, bago natin to i-fix yung mga suliras natin, dito sa bracket niya, bago natin i-full weld dyan, make sure natin na tuwid ito. At dito na nga, dahil nakita natin na baloktot, gumamit tayo ng simplock para makilan niya itong gilid. So ito na mga lagyan, no? Naikabit na namin lahat yung suliras, tsaka yung panggilid natin naikabit na rin, at naibalik na natin to yung ano niya sa harapan. So maganda yung pagkakapit natin dahil saktong isakto, no? Anong masasabi niyong dalawa? Okay? Okay? So to kung ano yung dating laki, siya rin naman yung ginawa natin para itong mga pyesa na iba ay hindi na magbago pang posisyon. So yan pa rin yan, ano. At siyempre bago pa natin latagan to ng flooring ay pinipinturahan muna ni Reggie ng epoxy primer. Ano na, G, yung kapalan muna para wala nang Hindi, siyempre itong mga U-bolt na yan ay hihigpitan pa natin. Ano sa tingin mo? Kanina mo pa sinisipat yan, sabihin mo lang kung ano pa ang diferensya at ayusin natin. So hardware pala ito, no, hardware. At yun yung driver na nagtatago. Kumikita ang kabuhayan, may kumikita ang vlogger. So yun yung driver na yun, ano. At ito ay hardware, no, malaking hardware. So ito yung truck nila. At bagsak na nga yung flooring nito. So yung lumang flooring ay kakabit pa rin natin. So itong lumang flooring na to, ito yung ipailalim natin dahil pwede pa naman to, medyo makapal pa rin naman to. So ito ay 3mm. So dahil numipis na, nagiging 2mm na lang siya. So yan ang ipailalim natin, at then papatungan natin ng bago. So ito yung ipapatong natin. Ito naman ay 3mm. So medyo makapal. So pipinturahan muna para pag nilatagan natin ng flooring ay okay na. Pero sa mga ginagawa ko, dating ginagawa ko sa nasa ano pa ako, motor pool, ay hindi na ito pinipinturahan. Yung nagpipintura nito ay iba na, no.
talagang may pintor. So ang amin lang doon ay fabrication lang, pero dahil dito wala namang pintor, so tayo na lang, si Reggie na lang. Marami kang tinimpla. Bagay kung saglit lang naman kasi break time na. Saglit lang naman, din pa naman matutuyo yan. Yung ito pala ay epoxy primer, no? Yung ginamit natin para matibay-tibay. Masakit sa baga, guys. Ano? Masakit sa baga. O ay ano ka na lang mamaya, gin. Pang ano namin pala ito, no? Pangatlong araw simula nung binaklas ito. Simula binaklas, nagbuo, no? Pangatlong araw na. So bukas ay panigurado may mailalatag na tayo na ano dito, yero. At ang schedule natin dito ay probably mga 5 days. No, kung sakasakali 5 days. 5 days to 6 days, no. Ang ano natin dito, timetable. Traje, balik na tayo. So mga lodi, no, bago to natin latagan ng MS plate ay itong mga U-bolt talagang hihigpitan ko ng gusto. At sarili na pawis na marating pa lang, no? Pakita mo nga di yung ano natin, special tools. So ito yung special tools namin, no? Talagang sadya yan para sa mga ganitong gawain. Kasi tingnan mo yung mga U-bolt, ang haba ng ulo, yung sobra. So kung simpleng sakit ay babangga. At ito rin ang ginagamit namin sa covered court. Gamit na gamit yung ano na yan, gamit na gamit yung sakit na yan. Talagang pinaghandaan namin yung mga ganitong trabaho, no? Ang hirap niyan kasi hindi obra ang simpleng liabi diyan, kundi gagawa talaga ng ano, sakit. At tingnan mo, Jill, patingin uli. Tingnan mo yung ano niya, busalsal na, no? Oh, yan. Sa dami ng tornilyo na pinagamitan yan. So kayo din, no, pagka may mga project kayo na ano, dapat laging handa sa gamit. So yan yung patunay na talagang legit na gumagawa talaga kami ng ganitong trabaho. So nalagyan na natin to ng ano, balik na natin yung lumang flooring. So yung mga nakadikit muna, yun ang spot ni ano ni Reggie, para pagka pinukpok natin, kasi bingkong na itong luma. So, ito mo nakangat na. Para pag pinukpok natin, hindi na siya gagalaw. So, ito, binalik natin tong luma. Kasi medyo okay pa naman, no? Okay pa naman siya. Ang talagang naging problema nito, yung plywood nito sa ilalim. So, para mas lalong tumibay, papatungan natin ito ng bagong MS plate. At ito, kung mapapansin nyo, yan, may mga guhit, yan yung soliras. So pagdating dito, i-inject natin ngayon dito yan. Yan, i-inject natin yung hinang natin para hindi siya kakaldag-kaldag kapag tumakbo na. So nakalapat. At yung ano natin dito, yung ating tapalodo, so silipin natin. So ayan yung tapalodo natin, no? So dikit na dikit sa flooring. So kahit na langgam hindi na makadaan dyan. So wala nang problema na yung putik kung saan saan pupunta, no? So yan, i-welding pa natin yan dyan kapag na i-poly secure na itong flooring. So yung makabagong makalumang pamamaraan pa rin yung pag ano ni Reggie, pagpadikit ng nakaangat. So yan yung diskarte ni Reggie para dumikit yung nakaangat na flooring, no? Sige nga, G, pakitaan mo nga, G, sa mga ano natin. Ay, yun, no? Hindi na kailangan ng siklam para mailapat yan. So yun, yan lang, simple.
nakaangat. Pag nakaangat, ganun lang ang gagawin. Tapos, ipi-freeze. Ay, yun o. So, ganun lang. So, pagka ito, mga ito, pwede nang pukpukin yan. Pwede nang pukpukin ng martilyo para lumapat. Ako naman, titirahin ko na dun sa kabila. Ay, dalawang welding machine yung gamit natin. So, ito, no, dalawang contender, no, ang gamit natin. So, mga lodi, no, bago tayo magpatuloy sa patong ng panibagong MS plate dito sa lumang flooring, ay gagawa muna tayo ng pang-freeze. Ito kasi kung napapansin nyo, lobo, no, lobo yung ating pinatong na panibago. So, kailangan nakadikit dito sa luma para matibay. So, dalawang bagay ang gagawin natin, dalawang plano ang naisip natin na pang-press, no. Una, ito, manual, tubo. Tapos maglagay tayo ng kawit dito. Meron dito sa gitna. Din ito sasakyan to ng tao para ma-press yung mga nakaumbok. And then ang pangalawa ay ito, no. Ganito ang gagawin natin. Then meron tayong jack. So, ito yung the best, no, na para hindi naman tayo mahirapan. Meron naman tayong jack. So, yun na lang gagamitin natin. At ito na yung pinagagawa ko kay Reggie. So, itong na to, itong channel na to ay dito yan kakawit, no. Then, ito naman ay ilalagay dito sa tubo. So, magkabilaan yan. And then, kung saan yung nakabukol, doon natin itatapat itong ating crocodile jack para jackan. Para ma-press niya itong flooring. So, ganun lang ka-simple ang gagawin natin para hindi tayo mahirapan. Hindi nakarita. So, ito mga lodi, no, ito yung pamamaraan namin ni Reggie, no, na simple pero effective. So, ito lang, no. Hindi kasi natin mai-press, mailapat yung bagong flooring dun sa luma. Dahil tingnan nyo to, ayan, ganyan, lundo, no, nakaangat siya. So, kailangan mailapat natin sa luma. Para mailapat natin, yan, gumawa kami ng mahiwagang bagay, no. So, tanging mga fabricator lamang ang nakakaalam nito. So, napakasimple pero effective. So, tingnan nyo naman, oh, dating nakalubo yan, ngayon lapat na. So, dito, may mga guhit kami rito. Ito ay, katapat nito ay solera sa ilalim para matatag. So, at doon din naman nakakapit yung luma. No, ito. Itong luma na to ay naka-inject, no, sa mga soleras. So, dito din natin ngayon i-inject yung bago para matatag. So, ganyan lang ang simpleng pamamaraan pero effective. So, mga lodi, nakabit na tayo ng sidings, no. So, dahil yung sidings natin ay, tingnan nyo, no, baluktot na ito, malayo na. So, napakahalaga nitong, meron tayong lever block, team block, no, para mahatak natin. Kasi hindi natin may kakabit yung bisagra dahil napakalayo niyan. So, ayan na, dumikit na. So, ito kasi malayo to, hindi natin ma-welding to kung hindi natin gagamitan ng chain block. At the same time, baluktot na kasi itong sidings nila, kaya kailangan ko paano may tuwid. At dito, no, bago kami maglagay na ito, pag mag-welding na nito, nilagyan namin ito ng stopper para siguradong hindi na magbabago. Siyempre, lagyan nyo rin ito ng kontra para ilagay na natin sa tama yung tayo ng sidings. So, ayan, nakadikit na. And then, ididikit na itong itong bisagra niya.
Kaya kung gagawa kayo ng ganitong trabaho, kailangan kumpleto kayo sa gamit dahil nahirap ng walang gamit. So, meron tayong timplak yan. Meron pa doon, no? So, okay mga lodi, no? Patapos na to, no? Biniwilding na lang pinupuliwid na lang ni Reggie yung kapiraso doon. At ito yung ginawa naming lock dito, no? Dati kasi wala itong lock. So ito lang, napakasimple lang, nagtayo lang tayo ng channel bar dito. Then lagyan natin ng bisagra. Then nilagyan tayo ng lock. Butas tayo dito. At ito lang yung lock niya, napakasimple. Pwede natin yan, tapos pwede natin ibaba ito. Yan lang siya, no? Parang may tilgit din siya, pero ito lang, mag-iisa lang siya. Then pagka ano, ibabalik lang. Okay, then ilalak na. At sipahin mo nga to, G. Gaya mo kung matatanggal. So, sinisipan ni Reggie, hindi na matatanggal. So dati kasi tinatalian lang nila ito ng lubid para hindi to bumukas. So ngayon meron na siyang lock. Ganyan lang kasimple yung lock niya. So magkabilaan, ganun din, ano. At least to ngayon ay meron na siyang lock. So finally tapos na ito, no. Yung mga ibang pyesa dito ay binalik lang natin dahil ito, binalik lang natin to kasi ayaw na rin naman nila magpalit ng bagong taillight, kaya binalik na lang natin yung luma. At dito naglagay tayo ng, para medyo pumugi naman ng konti, naglagay tayo ng bumper dyan, no? Maliit na bumper para naman medyo pumugi at siyempre akyatan na rin, no? Yan, para mas madaling umakyat. Kasi dati wala yan, no? Nilagyan na lang natin. At binalik din natin yung mga talian ng lubid. So ayan. So all in all, tapos na to. Ililinisin na lang ni Reggie yung ano, yung kasi naka-inject ito, no. Ito, naka-inject yung itong bagong flooring doon sa lumang flooring kasi pinagdubli natin para tumibay. So ngayon ito yung mga medyo maano sa padaanan na lang ng grinder yan para kuminis naman. Huwag na yan, G. Yung dinugtungan hindi yung gagalawin. Yung ano na lang, yung pinag-injikan lang. So dito, ang nangyari dito dahil ayaw na rin nila bumili ng yero, no? Kulang talaga ang yero. So bali 4 na MS plate dapat ang kailangan dito. So tatlo lang yung binili dahil mayroon naman daw silang mga tira-tira. So ito checkered plate pero manipis. So wala tayong magagawa kundi ikabit na lang, itagni-tagni. So maganda sana ito kung buo. So ganun pa man ay okay na rin yan. Kahit na ito madagdag sa trabaho to dahil isipin nyo ng ilang dugtong yan sa halip na isang dugtong na lang. So bali ilang araw, J? 6? O bali 6 na araw namin tinarabaho to simula sa pagbaklas nito. At 2 days ang pagbaklas nito dahil mahirap din baklasin. Dahil may mga pyesa kami na binaklas dito sa ilalim na ibinalik pa namin kaya medyo matrabaho. Okay, J, so tirahin mo na. So mga lodi, no, sa mga hindi pa naka-subscribe, no, pa-subscribe na lang mga lodi. So mga lodi, no, dahil yung driver nito ay kuripot, ayaw bumili ng bracket, no, dahil napakamahal. So ayan, ginawa na lang natin ng paraan yung ano nila, yung side mirror. So sa mga walang pambili ng buong assembly ng side mirror kasi napakamahal nito, nasa 4,000 plus yata ang ano nito, pares. O, ganyan na lang gagawin nyo, no? So yung ano kasi ito na nasira, no,
yung ganito niya. So ito ay plastic lang ang cover nito, pero yung loob nito ay pundito. So pag nabasag, wala ka ng choice kundi gawan ng paraan. O bumili ka ng bago. So ito, naglagay na kami ng plate din na weldingan lang namin yan. At yan na yan. So ayan sa mga walang pambili, yung ayaw nang bumili. Please follow me. Yan, pwede nyo kaming tawagan at kami na ang bahala sa side mirror nyo. Okay, so ito, tapos na to. No? Finish na. Yan yung huling kinabit natin at ibababa na natin yung ating boom. No? I-dismantle na yan dahil temporary lang naman yan. So, uwian na kami mga lodi, no? At sa ginawa naming truck, ganyan kadami yung gamit na kinakailangan. No, dalawang twin block, siyempre may katok tayo, may jack, dalawang welding helmet kasi dalawa kami, no, may acetylene, dalawang welding machine din, yung isang welding machine G, so meron tayo isa dyan, tsaka ayun, so dalawang welding machine kasi dalawa kami, no, at meron tayong acetylene, no, at gumawa kami ng boom. So ayun, bali dalawa. Wala na tong laman G, yung ano natin, no? Yung tangke natin wala nang laman. So, grinder. Hindi mo na makuha sa basa-basa sa kanya. At pauwi na kami, dismantle na namin tong mga ginamit namin.